Ano yan eh, pangtakot nila dyan sa Senado. Mapupudpud din niya si Ping Lacson. Di ba? Pagkatapos yun niyang tinrabaho, ito si Chis Escudero. O ito si Jingoy Estrada. Tapos itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon naman si Senator Alan Peter Cayetano tinatrabaho niya. Pambihira. Saan ba naman ho kayo nakakita ng isang senador na ika nga walang habas yung argumento, yung patutsada. Wala problema yun eh. Pero magnanasa ka na makulong ang isang kasama mo diyan sa Senado. Hindi lang ano yan, hindi lang dagok doon sa individual na yon. Dagok yun sa buong Senado. Ganyan ho kawalang niya. Yang Ping Lacson na yan. Para ho siya yung mga Talyanista and Shaymada vlogger. Speaking of Talyanista and Shaymada vlogger, nagkakaroon na ho ng linaw yung pagkakagurgur na yan itong si Mima Alicia. Pero bago yan siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Yung larawan na yan, nakita ko yan kay Pebbles talaga. Dahil sa kanya nagkaroon tayo ng linaw kung ano nga ba ang posibleng nangyari dito kay Mima Alicia para once and for all matapos na to at hindi maidikit ang apelidong Duterte sa pagkakagurgur nitong alin na to. Di ba? Ito daw ho yung naging boyfriend na gustong magpulis nitong si Mima Alicia. Kaso ang problema, naudlot ho lahat ng plano nitong mama na to dahil kinasuhan daw ho siya nitong si Mima Alicia. At sa pagkakakulong niya ho na to, nakapagpiyansa daw ho itong mama na to noong March. Kung di tayo nagkakamali nakapagpiyansa siya noong March. Pagkatapos noon, kahit na nakapagpiyansa siya, base doon sa post na nabasa ko, tuloy-tuloy pa din daw ho ang kaso laban sa kanya. Ngayon, kung tayo investigador, di ba? Napanood nyo na ho yung video natin na kung saan di umano, ginujombag nga itong si Mima Alicia. Kung kaya mo kasing gawin yung simpleng pananakit, pananakal, pananampal, di ba? Panjujombag, di ba? Siya yung kinakasama. Ano yan kumbaga, yung galit iba ho yan di ba? Kung mag-iimbestiga ka, nagsalita na itong, kumbaga yung mga nauna niyang video, ginaganito ako, ginaganyan ako, dinadamay ako sa mga kalokohan niya, di ba? Gumagawa ng dami account. Kung ako pulis, isa ito sa pinakaunang iimbestigahan ko. Kaso kagyat ang linabasyon nilang balita. Yung tipong, kinukonekta kagad sa mga buket. Yun lang naman ang ayaw natin. Sana ito makarating sa mga kinauukulan, yung ating mga video, nagsasalita yan si Mima, para walang ano yan. Hindi yan papakialaman ng mga Duterte. Trililing nga, si Dilima nga. Di ba walang nangyari sa kanila? Sa Davao, mayroong bumabanat kay Tatay Digong. Hindi naman lahat talaga mga Duterte supporter doon. Hindi lahat, pero kukunti lang yon. Binabanatan ng mga Duterte, pero hindi nila pinapansin. Di ba? Sagutan kaliwat kanan nung panahon ni Tatay Digong, pero meron bang sinaktan si Tatay Digong? Wala ho. Yung pagkakakulong ni Dilima, anak ng toka, kung gusto palang ipakulong ni Tatay Digong lahat ng kalaban niya, yung kung anong nakikita nyo dito sa administrasyon na to, kayang gawin ni Tatay Digong yun, pero hindi niya ginawa nung papanahonan niya. Kaya niyang ipa-impeach itong si Leni Robredo, pero hindi niya ginawa nung kapanahonan niya. Kaya niyang hanapan sa damukal na problema yung mga kalaban, pero hindi niya ginawa. Ganon ang mga Duterte. Ang tolerance sila pagdating sa kritisismo ay talagang napakataas. Kaya para i-connecta, yung nangyari na yan dito sa Taklesang Mima Alicia, hindi naman ho pwede yun. Mali naman ho yun. Okay ano na tayo, isasara na natin yung chapter. Huli na yun. Huwag nyo nang idamay-damay yung mga hindi nga siya pinapansin ni VP Sara. Tapos ang daming kababuyang ipinakalat kay VP Sara. Di nga siya sinagot ni isang beses Kasi alam ni VP, yung level ni Mema, ginujombag lang talaga ng boyfriend niya. Si VP Sara, abogada, vice president. Tapos papatulan mo yung nagpapajombag sa boyfriend na maging police. Pambihira. Eto na. Punta na ho tayo sa paksa natin talaga dito sa video na to. Eto, ano lang ito, kumbaga, kaya Tio Moreno ho natin nakita itong post. Noong 2022, nasa humigit kumulang 58 million lang ang salin ni Ping Lacson. Ngayon, nasa 244.9 million palakpakan. Financial advice naman dyan, Senator Ping. Financial advice.
How to be you po, sir. How to be you po, sir. Diba? From 2022, ganito 2020, 23, 24, 25, 26. Ilang taon yun? 4. From 58, magiging 244.9 million. How to be you po, sir. Diba? Yun yan yung tipong, paano yan? Ang galing naman. Anong klaseng, habang lahat ng, kunyari, naka-invest ka sa stocks, naka-invest ka sa iba't ibang kunyari, nasa PSC ka, naka-invest ka dyan. Lahat ng stock, lahat ng mga, dyan, nagbabaksakan, di ba? Dahil dyan siya pero yung kay Ping Lacson, lahat bumabaksak, saya lang tumataas, malakpakan. How to be you po, sir. Di ba? Yan yung mga yan yung mga financial guru. Sa tingin ko, pagkatapos maging senador ni Ping, magiging financial guru yan. 4 na taon pa lang, yan, under Marcos admin. Samantalang sa loob ng 18 taon, 88.5 million lamang kay BP Sara. Tapos si BP Sara ang may ill-gotten wealth. Naku, yari tayo. Tiyo, binabantayan ka ni Sen Ping. Grabe naman yun. 18 years. Si BP Sara, naging mayor, naging trabaho sa pamahalaan, 88.5 billion lang. Si Sen Ping natin, matindi. From 2022, 58 million. Pagpasok ng 2026, 244.9 million. Yan ang problema. Nailista mo na. So ngayon, next administration, magkakasilipad na. Yan ang malaking problema ni Ping Lacson. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, malaki ang problema ng lahat ng nabubulok nga eh. Di ba, non-partisan yung Ping Lacson na yan dati. Idolo natin yan. Isa sa mga, pagka Ping Lacson talagang, laging nakagitna at doon sa pagkakagitna, medyo nakabaling sa taong bayan. Pero ito hindi, nakabaling lahat sa mga magnanakaw. Lahat ng buka ng bibig nitong si Ping Lacson, nakabaling doon sa mga taga-Malacanang, di ba? Ganun ho eh. Ba't di siya nagsasalita kay Bunuan, by the way? Noong ginawang state witness si Bunuan, ba't di siya, di ba isa siya sa mga bumabanat kay Bunuan? Ba't noong ginawa siya yung state witness, ba't tahimik siya? Yan ang tanong natin kay ang ating financial guru, Ping Lacson, di ba? Diyan ka magpa-financial guru, di ba? Yan ang nga ba sinasabi ko? Di ba? Eto daw ho, Lacson, Cayetano, cross the line, belong in Pasay City Jail, ganun. Ganun kakapangyarihan si Ping Lacson. O next administration, huwag ka magtatago, ha? Hindi, lang naman, kumbaga. Kumbaga, hilig niya yun, magtago, eh. Kaya nga tawag sa kanya, Ping Lacson Boy Tago. Ano sabi dito sa Tribune? Itong Tribune na to, kups to eh. Naratibo niya parang di siya huwag kayo masyadong halata dyan sa Tribune, ang kukups nyo. Senator Pampilo Ping Lacson on Sunday said, he is gathering information and witnesses to build case against Sean Alan Peter Cayetano, declaring that the letter belongs in jail as their increasingly bitter public feud escalated into fresh allegation of corruption and budget irregularities. Pambira na. Ito naman si Ping, si Cheese. Lahat na lang, si Cheese, si Jinggoy, si Erwin, si Senator Dante Marcoleta. Ngayon naman si Senator. Pambira naman to si Ping. Ibang klase talaga. Ibang level ang pagiging kups itong mama na to. Putaw tayo kay Pulso ng Bayan. Dito kay Attorney. Jose Mike Operario. Idol natin to. Palapakan natin. Jane. Tapos yung private prosecutors appears to deal with technical matters. Tapos yung mga public prosecutors, yung mga congressman, sila naman doon sa mga manifestations, yung mga drama, para magmukhang political speech yung kanilang ginagawa. Si Luis Toro, nung kasi nagawa siya ng manifestation, ang ginawa niya,
Ima-manifest lang niya, mag-move lang dapat siya to withdraw all the other witnesses. Ang ginawa niya, pagka-move niya to withdraw the witnesses, ipinaliwanag pa niya. Kasi sa tingin ko, sapat na yung naipresenta namin ng ebidensya. Kasi itong si ganitong testigo, nasabi niya na tayong ganito. So, aside from moving, nagpuput on record na siya at pinaririnig na sa publiko, kaya nila ito wini-withdraw kasi sa tingin namin sapat na yung ebidensya namin na ito na yung nagawa namin na hindi dapat niya ginagawa. Dapat ang gumagawa niya, ang gagawa ng conclusion na yun is the Senate impeachment court. Hindi yung mga councils ang dapat gumawa ng interpretation. Again, ito ang nakikita natin na this is about mind conditioning, as much as possible, mailabas nila sa publiko that they're doing good. Sila na gumagawa ng sariling interpretasyon ng kung gaano kaganda yung kanilang performance dito sa Senado. Parang, tinatapon na sa publiko. Ito kami, ang galing-galing namin. Ito na yung mga nagawa namin. Which shouldn't be done in a manifestation. Tama sa tingin ko ang depensa doon. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Attorney Jose Michael Mike Operario, trial lawyer po at presidente ng IBP Bataan. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Aba, presidente po ng IBP Bataan. Ito palakpakan natin ito si Attorney Operario. Welcome po sa Puso ng Bayan. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga din po sa inyong lahat, sa lahat ng taga-pakinig ng SMNI News, ang Puso ng Bayan. Magandang umaga po sa inyo. Attorney, sa nakalipas na 6 na araw po na impeachment trial ng Vice Presidente, may masasabi na ho ba tayong lamang sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng Depensa? Well, hindi mo naman sasabihin lamang, because the burden of proof here is on the side of the prosecution. Silang may pananagutan na maglabas ng mga ebidensya. So, ang tanong dyan siguro is, meron na bang sapat na nailabas ang prosecution to prove yung Article 4 of the impeachment? Sa aking tingin, ay napakalayo pa nila doon sa mga facts that they wanted to establish, because so far, dadalawang testigo pa lang, after 6 days, dadalawang testigo pa lang na ipresenta nila. And the only thing that they have proven is that supposedly, is that the video exists. Meron talagang video interview si Sara Duterte. And alam naman ng buong publiko na panood naman halos ng lahat ng tao yung video na yon, and even the defense has adapted yung video na yon as their exhibit. So I don't really think there is an issue there, ang punto na dapat nilang patunayan dito ay meron bang kriminal na pananagutan, or is this allegation in Article 4 even an impeachable offense? And I honestly think na with those two witnesses, napakalayo pa nila doon sa gusto nilang i-establish. Para sa ang hearing kasi na to, sa totoo lang, alam nyo, hindi ito para sa mga senador Because the Senate, I think, already is divided and they have already made up their mind. Correct. And so far as the outcome of the Senate investigation is concerned. Ang hearing po ito is more like for the public, to convince the minds of the people that Sara Duterte is guilty of something. And I think in that respect, they have failed miserably yung prosecution to win the hearts of the people and to convince us that indeed yung Article 4 can be a basis for the impeachment of Sara Duterte. Dahil wala po silang enough number, kumbaga attorney, kaya nais nilang siraan na lang si VP Sara Duterte. Ganun ho ba yung ibig po niyo sabihin? Exactly. From the very beginning, sabi ko, huwag na tayong maglokohan dito, huwag na tayong magpaka-ipokrito tungkol dito. Alam na natin ang outcome ng bilang na yan from the moment that the Senate investigation started. And this is divided along the lines of the partisan lines in the Senate. 13 yung para sa administrasyon at 11 yung nandito sa oposisyon. Kaya nga unti-unti nilang binabawasan yung bilang ng mga nandito sa oposisyon. And I really don't think na mayroong aksidente na at the start of the hearing, aarestuhin ninyo si Rodante Marcoleta, sasampa ng kaso. This was all political ito mga ito. So,
sa aking pananaw sa kasalukuyan, bago pa mag-umpisa yan, 13-11 na ang botohan. So there is no way that they can impeach us. Pagka sana si Senator Cayetano tumayo na, no? Tumayo na. Kasi ano naman para magkaalaman na hindi naman masisira si BP Sara, wala namang naratibong maisiset. Ano pa bang inihintay nilang ilatag diyan? 'Di ba magbotohan na tayo para matapos na 'to. Para makapag-move on na tayo, balik na tayo sa issue ng flood control, 'di ba? Mag-move siya na sa bagay kahit baka pagka pinagbotohan, i-divide nila yung court wala. Talo sila pagka nagkataon. Kaya ang mangyayari dito sa ayaw sa gusto, magdedire-diretso itong 25 million per day na gastos ng sambayan ng Pilipino para pabagsakin yung isa sa merong malaking boto, pinakamalaking boto noong 2022 presidential election, vice presidential election. Sara Duterte. Kaya yung burden nito nandun sa prosecution to switch the tide, na kailangan magkaroon ng pressure sa publiko na makumbinsin nila ang taong bayan na meron talagang pananagutan si Sara Duterte, hoping that this will influence. Hirap na hirap po sila sa problema nila na yan, yung kumbinsin ng taong bayan na guilty si VP Sara sa pagnanakaw. Halimbawa na lang, kung mag-iimbestiga pala tayo ng lumulubong salin, bakit di natin imbestigahan itong kay Ping Lacson? Ang laki ng ilinubo ng salin niya. From 58 million to 244.9 million pesos ang ilinobo ng salin niya. Bakit siya hindi natin imbestigahan? Kung magbabasihan pala natin ang paglobo ng salin, kung sino mga maiimbestigahan at kung sino hindi, anak ng toko, ang sigurado dito, marami talaga magkakasakit pagka dumating ang 2020. Madami. Anak ng toko, magkakasakit sila, pero merong Rodante Marcoleta na magsasabi na, teka lang, ay PGH yan, ipa-check up natin sa PGH yan. Ay PGH yan, tawag yung UP, hindi ko na nabanatan yung nag-check up kay Senator Rodante Marcoleta, babanatan ko sana Nagpasalamat si Ping Lacson doon sa doktor Bira. Yung boto ng mga 11 pang senador at umabot sila sa 16 na threshold. Opo. Makukumbinsi ba yung publiko kung itong mga witness na ipresenta po ng prosecution attorney ay wala pong mga personal knowledge at may mga depekto pa yung mga dokumentong pinapakita po nila tulad ng typo at maling petsa. Sa tingin mo ay makukumbinsi ang taong bayan sa kanila? Well, sabi ko kasi, it will take a lot for the prosecution to convince the public. About 32 million Filipinos have voted for Sara Duterte. And the interesting thing about Sara Duterte supporters, yung mga Duterte supporters, mahirap silang baklasin. Talagang Tsaka kumbaga, kung itong mga senador, yung pagiging partisan nila, pagiging bias nila, kitang-kita, siyempre sino ba naman tayo para hindi maging bias, di ba? Kapal naman ng mukha nitong mga senador na to, gusto nila sila bias, tayo hindi. Mga siraulo ba sila? Kitang-kita naman pagka-bias sila dito sa impeachment na to Tapos gusto nila, tuntunin natin itong usapin na to na nasa gitna tayo at pakinggan natin mga ebidensya. Mga siraulo ba kayo, ha? mga solid followers ito ng mga Duterte, yung 32 million na yan. And maraming kailangan gawin ng prosecution. It will take something extraordinary to convince all these people na si Sara Duterte is guilty of something. And so far, presenting witnesses like this, na wala namang personal na kaalaman, na ang sasabihin lang sa korte ay interpretasyon nila ng batas o dito, yung mga investigasyon na evidently are haphazardly done, na kaya nagka-windang-windang yung kanilang mga petsa, hindi nagtutugma-tugma It would appear now that even before the investigation was conducted, meron ng conclusion. So parang nagbuo na muna sila ng conclusion, tapos yung investigation, pinatugma papunta dito sa conclusion na ito. Yun ang lumalabas ngayon dito sa publiko na ipalabas ng depensa sa pamagitan ng pagsita
mga dokumento na ito na ipresenta ng NBI mismo. At ang conclusion pa ng prosecution, attorney, na yung grave threats ay isang may tuturing na betrayal of public trust na saklaw po doon sa impeachable offenses. Masasabi po niyo? Tama po. Yun yung sinasabi ko na yung pinaupo nilang testigo, ang pilit nilang pinagagawa sa kanya ay i-interpret yung batas. Pero hindi po pwedeng gawin ng testigo yun, na siya ang magsasabi na ito ay a betrayal of public trust and this is an impeachable offense. Dapat ang magdidesisyon yan is the impeachment court. At kung ano man ang sinasabi niya na yan, ay opinion niya na lang yan na hindi dapat na ginagawa sa pag-upo niya bilang testigo. You're not being called there to establish an opinion. You are called there to establish facts. Dapat mga detalye, mga ebidensya. Ang opinion ay hindi po ebidensya. Hindi ka naman tinawag dyan bilang expert witness on legal matters. You're supposed to establish facts na dapat ilalatag dito sa Senado. So malabo itong klase ng presentasyon. Kaya nga sinasabi ko, after 6 days, after 150 million pesos spent dito sa impeachment trial na ito, na nag-exceed na doon sa 125 million na hinahabol nila kunyari kay Sara Duterte, the prosecution has gone nowhere. They wasted our time, they wasted public. Kaya nga dapat pala ilagay na rin natin kung magkano nagagastos ng impeachment court sa araw-araw niyang operasyon. Ayos yan magandang ideya yan, attorney operario. Okay yan. Approve. Gawin nga natin yan. Lagay natin yan. Nakailang araw na ba tayo? Naka 6 days na tayo, 25. Okay. Funds natin. Para lang to establish itong bagay na ito. And so far, the only thing they have established, mayroong video. Opo. And we already know that. Kaya nga, naka 150 million na tayo dito sa impeachment na to. Grabe. Kailangan nating i-remind yung ating mga kababayan lagi. Pang ano na to, pang 2 linggo, unang araw at nakaka 175 million pesos na tayo nagagastos dito sa impeachment. Dapat ganun pala, PH, mahinang klase ka talaga. Kung di mo pa panoorin itong si Atty. Operario, di mo pa malalaman yan. Pambihira, oo. Pasensya na. Mahinang klase. Opo. Kung sa regular na korte ho ba, attorney, kung itong dalawang testigo na to ipinisenta, tiyak na basura po yung kaso dahil sa mga nakita po natin mga discrepancies sa kanilang mga testimonya. Well, hindi naman ibabasura agad. Of course, nandiyan na yung mga ebidensya nila. But I don't think that their evidence should be given any credibility or weight by the regular courts today. Kasi ebidensya ang pinag-uusapan dyan, ang issue nga, video lang ang pinag-uusapan. Dapat kung yun lang i-establish nila, all they have to do is to establish yung scientific basis para ma-prove nila that the video exists. They could have just stipulated on it kasi in-adapt naman ito ng depensa. As a matter of fact, at the start of the hearing, nagkaroon ng diskusyon sila dyan kasi ang gusto ng depensa ipresenta yung maiksing bahagi lang ng video, mga around 2-minute clip na video. Ang depensa naman, ang gusto ipresenta na yung kabuuan ng video kasi sinabi nila, ipapakita nila yung kabuuang video. So, there is no issue insofar as the video is concerned. Ang ginagawa lang ng NBI, kaya portion lang, a clip only of the video ang gusto nilang ipakita, nag-create sila ng sarili nilang naratibo. They are creating their own story using itong video na yung 2-minute clip of the video. At ayaw nilang ipakita yung buong larawan ng video. Ano yung basis ng sinabi ni Sara Duterte, ano yung context, And that is what the defense is trying to do, just to establish the context of what is being stated. So based on the context, kung tinignan mo yung buong konteksto, I don't think magkakaroon talaga ng pananagutan o magkakaroon ng grave threats doon sa sinasabi na yan. Opo. It's so simple. Ganito po kasimple yan.
yung sinasabi na conditional, naririnig ko na may mga example na ginagamit. Pero to put it more simply, para maintindihan ng taong bayan, halimbawa tayong dalawa, nagkakainitan tayong dalawa, meron tayong away na dalawa. Opo. Sinabi ko sa'yo, sige, subukan mo suntukin ako, na ipapasuntok kita sa tatay ko, papagulpi kita sa tatay ko. Meron ba akong pananakot sa'yo doon? May grave threats ako sa'yo doon? Di ba't nakakondisyon yun na ikaw mauuna, suntukin mo muna ako? So, based on that, may condition. There is may condition na dapat maganap muna bago mag-take effect yung aking threat sa iyo na pananakot. So, how can there be threat there? The same way, ganun din nangyari dito sa case Sara Duterte. Opo, pero ang sinasabi po ng nasa prosecution, ilan pong mga prosecutor at maging yung mga senator judges, sinasabi po nito tulad ni Congressman Congressman Chua na ang layunin ng impeachment court ay suriin ang integridad daw, ang karakter at ang fitness sa pwesto ng isang hinalal na opisyal. Dahil hindi ito kriminal na kaso, kung saan nakasalalay po ang kalayaan ng akusado, ang rules of court ay nagsisilbi lamang daw na gabay at hindi dapat gamiting dahilan upang pigilan ang paglalabas ng katotohanan. Attorney, reaction po ninyo? Unfortunately for the prosecution, they did not include that as the impeachable offense. Wala yan sa mga artikulo na sinasabi niya, the moral fitness of the Vice President. Kaya sinasabi ko, parang ano to yung interpretasyon nila na yan, na biglang naging it's about the moral fitness, overstretch na of the accusation, yung Article 4 na paglabag doon sa pagtitiwala ng publiko. Hindi iyon kasama sa kanilang mga inallege na grounds. Ngayon, idadagdag nila ito na yung moral fitness na daw. Kaya biglang isinasama nila, di ba, yung kanyang yung bank transactions mula 2007 hanggang 2024, a stretch of 17 years. Tapos biglang gusto nila reviewin daw yun kasi iyan nga daw ang dahilan. Kahit na nung 2007 pa daw nangyari yung ibang mga transaction na yun, it also proves daw yung moral competence. The problem there is that's not what the law says. Hindi iyan ang sinasabi ng batas pagdating dito sa impeachment lalo na sa pagbubukas ng mga transaction records. Of course, dapat ang transaction records na bubuksan mo ay yun laang saklaw ng impeachment. At ikaw ay mai-impeach lamang bilang Vice President. Hindi ka pwedeng i-impeach for acts committed as a mayor because hindi yun saklaw noong inilatag ninyo na kaso sa Vice Presidente. Opo. Sa tingin ho ninyo, masyadong technical ang Senate Impeachment Court at kung sakali man, hindi ho ba dapat maging technical dito sa impeachment trial ng Vice Presidente? Alam mo, naalala ko itong si Congressman Joker Arroyo noon during the impeachment hearing ni ERA. If you still recall. Naging issue din po ito that other senators who are not lawyers. I think it was Kit Tatat, ang nagsasalita, sinabi niya yan, yung avoid yung technical rules and et cetera. Ang sabi ni Senator Joker Arroyo, itong avoiding of technical rules is usually the excuse of the uninitiated. Ang ibig sabihin nun, yung mga hindi abogado, yan ang nagiging excuse na dapat ay hindi tayo masyadong technical. The problem is, the impeachment court is a court. It is governed by rules. Dapat may rules yan. Kaya nga hearing So, hindi mo pwedeng iwasan na sasabihin na technical. As a matter of fact, kung panoorin nyo yung mga naging impeachment cases noon, yung dalawa, kay Renato Corona at saka kay Erap Estrada, mas, with due respect to all the lawyers now, mas matindi po yung debate noon, yung usapan noon. The lawyers are really great nung panahon na yun. Sarap panuuri ng pagdedebate ng mga abogado ng kapanahonan na iyon.
Ito nga hindi pa ito masyadong technical, no? Napakasimple pa lamang ng proseso na ito na dinidinig sa Senate. Tapos magrereklamo reklamo ka lang kaagad about the technical rules. There is nothing special happening in the Senate. Ano? Parang kumbaga sa rules and technical procedure, nasa grade 1 ka pa lang nito. Ano, hindi ka pa talaga nag-elevate doon sa time na parang talagang technical na debate na yung pinag-uusapan dito. Napakasimple pa lamang po ng mga argumentong pinag-uusapan nila dito, nagre-reklamo na agad sila. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang sinasabi po ng depensa yung huling araw nga, o yung ika-6 na araw ng impeachment trial, bago po nag-adjourn, wag daw habaan yung magiging explanation, yung conclusion. Kapag may motion na isasabihin, dapat doon lang, wag nang dagdagan pa ng kung ano-ano, na maaari pong maging conflict o maging conflict po doon sa law and fact ng kasong dinidinig po ng impeachment trial. Ano ho bang reaksyon ninyo doon? Tama po ang depensa doon. Kasi ang ginagawa po ng prosecution, kaya sabi ko, mapapansin niyo ito, dalawa yung team nila. No? Yung private prosecutors appears to deal with the technical matters. Tapos yung mga public prosecutors, yung mga congressman, sila naman doon sa mga manifestations, yung mga drama, para magmukhang political speech yung kanilang ginagawa. Si Luis Toro, nung kasi nagawa siya ng manifestation, ang ginawa niya, ima-manifest lang niya, mag-move lang dapat siya to withdraw all the other witnesses. Ang ginawa niya, pagka-move niya to withdraw the witnesses, ipinaliwanag pa niya. Kasi sa tingin ko, sapat na yung naipresenta namin ng ebidensya. Kasi itong si ganitong testigo, nasabi niya na tayong ganito. So, aside from moving, nagpuput on record na siya at pinaririnig na sa publiko. Kaya nila ito wini-withdraw kasi sa tingin namin, sapat na yung ebidensya namin na ito na yung nagawa namin. Na hindi dapat niya ginagawa. Dapat ang gumagawa niya, ang gagawa ng conclusion na yun, is the Senate impeachment court. Hindi yung mga councils ang dapat gumawa ng interpretation. Again, ito ang nakikita natin na this is about mind conditioning, as much as possible, mailabas nila sa publiko that they're doing good. Sila na gumagawa ng sariling interpretasyon ng kung gaano kaganda yung kanilang performance dito sa Senado. Parang, tinatapon na sa publiko. Ito kami, ang galing-galing namin. Ito na yung mga nagawa namin, which shouldn't be done in a manifestation. Tama sa tingin ko ang depensa doon when Attorney Season made the manifestation of that. Attorney Mike, magandang umaga, si Admar po ito. Yun pong mga pag-atras ng mga testigo sa kahit alinmang mga trial court, isa po ba yung senyales na minsan nagagamit ng depensa ang testigo imbis na makatulong sa prosekusyon along the way? Kasi for sure pinag-aralan nila itong lahat kaya napili nila itong mga testigo na ito. Mahabang panahon na po ang ginugol dito na paghahanda, lalo na po sa mga taga-usig laban kay Vice President Sara Duterte, yet biglang iaatras yung mga testigo. Well, sabi ko nga sa inyo, dalawa ang hearing dito. Ang hearing para sa Senado, ang hearing para sa publiko. Yung para sa publiko is all about optics. Anong itsura nito? Although technically, pwede mo naman talagang i-withdraw yung iyong mga testigo at any time. Ikaw magdidesisyon yan kung yung mga abogado, kung nararapat pa ba na i-presenta nila yung mga abogado. Pero in the minds of the public, kasi yung Senado, meron na yan alam na nila itong yung desisyon nila dyan In the minds of the public, kapag ikaw ay naglista ng testigo at sinasabi mong marami kaming testigo, di ba? Umpisa pa lang, we have lines of witnesses na gagamitin natin laban kay Sara Duterte. Tapos ngayon, mas marami ka pang ini-atras na testigo kaysa dun sa impresenta mo, the optics are not good. Ang pinakikita nito sa publiko, wala pala yan. Di ba? Parang make-up lang ng abogado nyo itong mga listahan ng sinumitin nyo sa amin. Pampapogi lang pala yung listahan ng witnesses because you cannot present the witnesses. So,
I don't think the withdrawal of the witnesses did the prosecution any good. Wala itong mabuting naibigay sa prosecution at the moment. So I think by withdrawing that, pinakita lang ng prosecution that actually from the very beginning, they have no witnesses. At ito ang matagal na nating sinasabi, wala talaga silang mga testigo. Even yung pag-include nila kay Zulaika Lopez, that's I think that's a blunder, ano. Bago inilista mo yung chief of staff ni Sara Duterte, that shows na you're extremely confident na kaya mo mong baliktarin itong testimonya ni Zulaika Lopez against kay Sara Duterte. And then bigla kang aatras, ay wag na lang, di ba? Pagkatapos mong hinamo ng away, tapos biglang nakita mo, ay malaki pala siya, wag na lang, di ba? So, para sa publiko, masamang tignan ito. I think they lost in the PR war dito pagdating sa withdrawal ng mga witnesses nila. Dito naman po sa issue ng sinasabing itinaon or nataon lang na pahayag ni NBI Director Melvin Matibag doon sa pag-iimbestiga sa issue na nangyari pa noong 2019, attorney, sa isa sa mga senator judge. At tingin nyo makabubuti ba ito o mas lalo lang makakadagdag sa konklusyon na talagang yung mga hindi aanib o hindi susuporta sa layunin ng administrasyon ay talagang magkakaroon ng mga problema? Well, I think hindi na ito sorpresa sa publiko. Simula nang nag-umpisa sila noon pa, nag-start sila kay Pastor Kibuloy, di ba? Lahat ng mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte ay inisa-isa na nila, no? Mga pinapakulong. Pero this year, nag-hit ito ng crescendo, as in talagang lahat na lang ng mga susuporta kay Sara Duterte. Si Senator Jinggoy, started with Senator Jinggoy, now Senator Marcoleta, now Mike Defensor. Ngayon, nakita nila that the strategy is working, they're going back to the well. Ngayon, magbubukas naman di umano ng investigasyon dito sa yung Clark, nung nangyari noong 2019, yung sa pagbuo ng mga sports facilities doon. At ang they were hoping na magiging ang tatamaan dito would be Cayetano. So, hindi na sorpresa ito because they're just going back to the same strategy all over again. Aksidente ba ito? Definitely not. Hindi ito aksidente sa tingin ko. Kasi the way, even yung pag-aresto kay Rodante Marcoleta, on the day that they will start the hearing, is that accident na yung timing niyan ay aksidente? Aksidente ba na biglang si Chis Escudero ay walang kaso, si Joel Villanueva ay wala ng kaso kahit sinasabi, mas nauna pang in-announce ng ombudsman noon na hinog na daw yung kaso sa mga ito. Pero where is the case now? Wala, di ba? Aksidente ba yun? I think that the public will not be convinced na lahat ng mga ito ay aksidente. Alam niyo, sa politika ngayon sa Pilipinas, lahat ng mga kaso na ganito, hindi na siya aksidente. Alam na ng publiko, sa isip ng mga mamamayan, ang mabubung sa pagtaha dito, laging, these things are deliberate. From the very start, mayroong planong isinasagawa, mayroong ini-execute, and they're just sticking to their plan. Ang sa tingin ko, I think the leadership today is all about instilling fear in the hearts of the public. They would rather be feared than to be loved by the people. Opo, dito naman po sa Kawalan na wala po ang Senator Judge Rodante Marcoleta doon sa pagbusisi, paghimay pa sa lahat ng mga isyong ilalatag po ng prosecution. Gaano kalaki po ang nakikita ninyo na po ang ukol dito po? Malaki lang ang epekto niyan insofar as the public's perception is concerned. Kasi alam naman natin yung kapasidad ni Senator Rodante Marcoleta. He is a lawyer. He is one of the best fiscalizers in the Senate today. And kung nakaupo dyan si Senator Marcoleta, ay siguro mas marami pa siya mga maitatanong at maililid niya itong tanungan na ito papunta doon sa katotohanan. And ang epekto nito is only insofar as the public is concerned. Yung ating perception dito sa
sa proseso na ito sa Senado. Pero in terms of the votes, wala siyang naging epekto kasi sa umpisa pa lamang ng hearing, sinabi na ni Chis Escudero that the threshold is still 16. They needed 16 senators to convict si Sara Duterte. And as of today, they only have 13. So hanggat hindi nila nare-reverse yung ruling of the chair, anong presiding officer at the start of the hearing that it is still 16, it stands at 16. So wala siyang epekto doon sa magiging outcome ng hearing sa Senado. Opo, dito naman po sa nakikita po ba ninyo na sa tingin nyo, doon sa mga aligasyon nila, sa mga articles of impeachment, na kung pagbabatayan mo yung mga pahayag sa prosekusyon, mula pa nung nagkakaroon sila ng investigasyon dyan sa Kamara, tingin nyo itong inuna nila ang mabigat sa tingin nila? Kaya inuna nila? Or ito yung pinakamahina? Or ito yung tingin nila may ebidensya na mailalatag? Or ano ba? From the very start, sinasabi ko na ito. The only reason I think inuna nila yung Article 4 is because ito lang yung meron silang ebidensya. Meron silang testigo. Kasi ang testigo nila dito, puro mga NBI lang. Nakita nyo nga, lahat na ng ibang testigo, winidraw na. Ngayon, puro NBI. Pinakahuli dapat si Matibag. I don't know, even though, kung uupo nga itong si Matibag, I hope na umupo nga siya. Gusto ko siyang madinig na kung totoo nga hindi siya matitibag kapag siya kinocross-examine ng mga abogado at ng mga senador. Gusto nating mapanood siya dyan sa Senado. And the only reason kaya nga nila inuna yung Article 4, kasi dyan lang sila mayroong available witnesses. Kasi nga NBI ang kanilang witnesses, imposible namang hindi pa nila maiupo yung NBI. So, itong inuna nila, they are buying for time at baka, sa presentation, makapanakot pa sila o mabawasan pa siguro nila yung hanay nung mga senador na nasa sa oposisyon. But with the nature of the presentation of the two witnesses, I don't think they have done anything to weaken the resolve ng mga senador na nasa oposisyon para bumaliktad ng kanilang posisyon tungkol dito sa impeachment case na ito. Alright, Attorney, siguro yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nakatutok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Well, ang impeachment hearing po na ito para sa ating mga publiko na nakikinig this is a battle for the hearts of the people, sa tingin ko po. Ito ay labanan para po sa puso ng mga mamamayan. That's why I always encourage the people to participate. Tayo po ay patuloy na makinig dito, tayo po ay makilahok at magpatuloy po kayo sa inyong pag-aaral. Kasi madali pong lokohin talaga yung mga mamamayan, yung mga tao, kung ang pagbabasihan lamang natin dito ay kung ano yung nadidinig natin sa publiko, sa TV, sa social media. But if we ourselves are armed and educated, mahirap talaga nila tayong lokohin. Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, pag-aral tayong lahat kasi mahirap po talagang makialam yung taong walang alam. And that is you today. Hindi na tayo ang mga mamamayan na pwedeng takutin, hindi pwedeng lokohin kasi alam na po natin yung totoong nangyayari sa ating bayan. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang interview nitong si Sir Admar at nitong si Sir Jade dito kay Attorney Mike Aporario. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Not Pilipinas.